Ana's point of view. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi pa man sumisikat ang araw abala na akong naghahanda ng lugaw at gamot para sa papa ko. Maliit lang ang inuupahan naming bahay at gawa pa sa pinaghalong kahoy at semento. Kaya kahit nasa kusina ako kita ko pa rin ang ama kong si Mang Ruben na mahimbing na natutulog sa maliit niyang silid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya para tingnan kung maayos ang paghinga niya. Ilang buwan na kasing mula nang malaman naming may sakit siya sa puso. At mula nun wala nang araw na hindi ako nag-aalala. Minsan nga nagigising pa ako sa madaling araw para lang siguraduhing maayos siya. Habang pinagmamasan ko siyang natutulog, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi ng doktor noong nakaraang linggo. Kailangan ng operahan ng aking ama sa lalong madaling panahon dahil baka lumala pang kondisyon niya. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko mga salitang yon. Napabuntong hininga ko habang tinitingnan ng maliit na alkansyang nasa ibabaw ng mesa. Ay nako, ano bang gagawin ko? Para na akong mababaliw sa dami ng problema. Hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng lakas at kung paano kong malalampasan ang lahat ng ito. Malungkot kong sambit, sabay hawak sa aking ulo. 3 taon na akong nagtuturo bilang public school teacher. Pero kahit wala na halos akong pahinga sa kakatrabaho, hindi pa rin sapat ang kinikita ko para maipon ang perang kailangan para sa operasyon. Sa umaga nagtuturo ako. Sa gabi naman gumagawa ako ng learning materials at tumatanggap ng tutorial. Sa tuwing Sabado naman, ay may mga batang tinuturuan ako sa bahay para may dagdag kita. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maabot ang halagang kailangan. Anak, napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Papa. Nagising na pala siya. Ngumiti ako at agad lumapit sa kanya. Bakit bumangon ka kagad? Sabi ko magpahinga ka lang Ngumiti rin siya pero halatang nanghihina. Ikaw nga itong halos hindi na natutulog. Tuwing madaling araw gising ka na. Tapos gabi ka nang umuuwi. Umupo ako sa gilid ng higaan niya. Ayos lang ako. Huwag niyo na po akong alalahanin, Papa. Ang intindihin niyo po ay ang sarili niyo. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin, anak. Alam kong nahihirapan ka na sa dami ng mga bayarin na ikaw lang ang sumasalo. Pasensya ka na talaga kung wala man lang akong maitulong sa'yo, ha? At nagiging pabigat pa ako rito. Napangiti ako habang nakatingin ako sa aking ama na nanghihina dahil sa kanyang sakit. Halata po ba sa mukha ko na pagod na ako, Papa? Hindi lang pagod. Mukha kang nangayayat. Tumataba nga po ako At saka hindi naman talaga halata sa mukha ko dahil nag-e-enjoy naman ako sa trabaho. Napailing siya ng mabilis. Mana ka talaga sa nanay mo. Kahit nahihirapan na, ngingiti pa rin. Bahagya akong natahimik. 7 taon na mula nang mawala si Mama. Mula nun kaming dalawa na lang ni Papang magkasama sa buhay. Siya ang nagtaguyod sa akin noon. Ngayon naman, ako ang kailangang lumaban para sa kanya. Anak, bakit Papa? May sasabihin po ba kayo? Huwag mo nang isipin yung operasyon. Ano na naman ba yung sinasabi mo? Matanda na ako. Papa, tumahimik nga kayo riyan. Totoo naman Hindi mo na kailangang ipagpatuloy pang operasyon dahil kagaya nga ng sinabi ko, matanda na ako. Kakaunting panahon na lang at mawawala na rin ako sa mundong ito. Kaya kung gagastos ka pa ng malaki sa operasyon ko, mahihirapan ka lang at mababaon ka lang sa utang. Huwag mo nang uulitin yan, Papa. Magpapagamot ka at magpapagaling ka. Hindi kita hahayaang mawala na lang basta. Kaya nga po ako nagpapakahirap sa trabaho dahil ayokong mawala kayo sa akin At huwag niyo na pong uulitin yan. Napangiti siya pero nakita kong namuo ang luha sa mga mata niya. Pasensya ka na talaga, anak. Bakit ka humihingi ng pasensya? Dahil imbis na matulungan kita sa buhay ako pang naging problema mo. Mabilis kong hinawakan ng kamay niya. Huwag mo pong isipin yan. Kung wala ka, wala rin ako ngayon. Kaya wag na wag mong iisipin na pabigat ka sa akin. Tumahimik siya sandali bago nagsalita. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo, ha? Napangiti ako.
Wala akong gagawing masama, Papa. Basta, kakayod ako para sa atin at para mapagaling kayo. Hindi ko alam noon na ilang araw lang ang lilipas at mapapaisip ako kung hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa ama ko. Nung araw na yon, dumiretso ako sa paaralan. Katulad ng dati, sinalubong ako ng mga estudyante kong maingay at masiyahin. Ma'am Elna, Ma'am, tignan mo yung drawing ko. Ma'am, si Joshua po kinopya yung assignment ko. Natawa ko habang nakatingin sa mga estudyante kong magiliw na sinasalubong ako pagpasok ng classroom. Isa-isa lang sa pagsasalita dahil hindi kayo maintindihan ni teacher. Natawa rin ang buong klase. Yun ang dahilan kung bakit mahal ko ang trabaho ko. Sa loob ng silid-aralan, nakakalimutan ko kahit papano ang mga problema ko. Pero nang matapos ang klase at nakita kong may 5 missed calls mula sa ospital, bumalik agad ang kaba sa dibdib ko. Agad kong tinawagan ang numero. Hello po? Miss Reyes, pwede po ba kayong pumunta rito? Kailangan po nating pag-usapan ang kondisyon ng ama nyo. Nanlamig ang kamay ko. Opo, pupunta po ako agad. Mabilis akong nagpaalam sa principal at halos sumakbo papunta sa ospital. Habang nasa jeep ay hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung lumalaba ang kondisyon ni Papa. Pagdating ko sa ospital, ay agad akong pinapasok ng doktor sa opisina niya. Miss Reyes, base sa mga huling resulta ng pagsusuri, hindi na po talaga pwedeng ipagpaliban ang operasyon ng ama nyo. Kung maaari sana, maisagawa na ito kaagad-agad. Huminga ako ng malalim bago nagtanong. Magkano po bang lahat? Ilang segundo siyang natahimik bago sinabi ang halaga ng dapat kong bayaran. At pakiramdam ko biglang bumigat ang buong katawan ko. Halos 5 milyong piso. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa ospital. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa waiting shed, malapit sa ospital. Umupo ako ron habang nakatulala. 5 milyon. Kahit magtrabaho ko buong buhay ko, hindi ko yata kayang ipunin yun. Hindi ko napigilang umiyak. Tahimik lang akong umiiyak habang nakayuko. Maya-maya'y may humintong itim na sasakyan sa harapan ko. Hindi ko yun pinansin hanggang sa may bumabang lalaki mula rito. Makinis ang sapatos niya, maayos ang suot, at kahit hindi ko pa nakikita ng maayos ang mukha niya, halatang mayaman siya. Huminto siya sa harapan ko. Ikaw si Elna Reyes? Napatingala ako. At sa unang tingin pa lamang ay alam kong hindi ordinaryong tao ang kaharap ko. Matangkad siya, matalim ang mga mata, at seryosong ekspresyon ng mukha. Tumayo ako. Opo, bakit po? Seryoso niya akong tiningnan na tila ba sinusuri ang pagkatao ko. Nakaramdam ako ng ilang sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi naman niya ako tinitingnan na para bang minamaliit niya ako. Pero ang tingin niya ay tila tumatago sa kalooban ko. Ako si Kaylen Montenegro. Mabilis na kumunot ang noo ko matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan. Ngayon ko lamang narinig ang pangalan na yon. At wala naman akong matandaan na nakausap ko na siya noon o kung isa ba siya sa mga magulang ng estudyante ko. Hindi ko po kayo kilala Wala namang problema dun. Ano po bang kailangan nyo? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay inilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa loob ng Amerikana niya. Iniabot niya yun sa akin. Ano po ito? Buksan mo. Nag-aalangan man ay binuksan ko pa rin. At nang makita kong laman nun ay agad akong napatingin sa kanya. Tseke yun. At ang halaga ay ang eksaktong katumbas ng perang kailangan para sa operasyon ni Papa. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit? Yun lang na itanong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit may isang estrangherong magbibigay ng ganun kalaking pera. Seryoso siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Dahil may gusto kong ialok sa'yo. Napahigpit ang hawak ko sa tseke. Anong alok? Pakasalan mo ko. Pakiramdam ko'y tumigil ang utak ko sa narinig. Ano? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Isang kasal sa papel, walang pag-ibig, walang obligasyon maging totoong mag-asawa. Kailangan ko lang ng isang legal na asawa sa loob ng ilang taon at bilang kapalit, sasagutin ko ang lahat ng gastusin ng ama mo. Napatitig lang ako sa kanya.
Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o matakot. Hindi ko maintindihan. Alam ko. At bakit ako? Bakit akong naisipan mong alokin ng kasal hindi naman kita kilala? Bahagya siyang tumingin sa malayo bago muling bumalik ang tingin sa akin. Dahil ikaw ang babaeng hinahanap ko. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi niya. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi nga kita kilala. Nagtataka ako kung bakit kilala mo ko at kung bakit alam mo ang pangalan ko. Kaya nga gusto kitang makilala. Hindi to nakakatawa. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo dahil ang dami ko ng problema, okay? Hindi rin ako nagbibiro. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya at pilit inuunawa ang lahat ng nangyayari. Kanina lamang iniisip ko kung papaano ko ililigtas ang ama ko. Ngayon naman, may isang milyonaryong estrangherong nakatayo sa harapan ko at nag-aalok ng isang kasal na hindi ko maintindihan. At habang hawak ko ang tseke na kayang baguhin ang buhay naming mag-ama, unti-unti kong napagtanto ang desisyong gagawin ko mula sa araw na yon. Maaaring magbago hindi lamang ang kinabukasan ko, kung hindi ang buong buhay ko. Makalipas ang 1 linggo matapos akong alukin ni Kaylen ng kasal sa papel, pumayag na rin ako sa wakas. Hindi naging madali ang desisyong yon dahil ilang gabi rin akong hindi nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama ba ang gagawin ko at kung dapat ba akong magtiwala sa isang lalaking halos hindi ko naman kilala. Pero sa tuwing makikita ko si Papa na hirap huminga at pilit na itinatago ang sakit para hindi ako mag-alala, nawawala ang lahat ng pagdududa ko. Hindi ko kayang panoorin siyang unti-unting nanghihina habang ako walang magawa. Kaya sa huli, pinili kong isantabi muna ang sarili kong damdamin at isipin kung anong makakabuti para sa kanya. Nung araw na pumirma ako sa kontrata'y sinamahan ako ni Kaylen sa ospital para ipaalam kay Papa ang lahat. Kinakabahan pa ako noon dahil hindi ko alam kung papaano kong ipaliliwanag ang sitwasyon namin. Baka magalit siya o baka isipin niyang ipinagpalit ko ang sarili ko para lamang sa pera. Pero nang sabihin ko sa kanyang lahat, tahimik lang siyang nakinig habang hawak ang kamay ko. Papa, alam kong baka magalit ka pero ito lang ang nakikita kong paraan para mapagamot ka eh. Hindi ko naman siya mahal at hindi rin niya ako mahal. Kasal sa papel lang ito at 1 taon lang ang kontrata namin. Pagkatapos nun pwede na kaming maghiwalay. Nakatingin lamang siya sa akin bago napabuntong hininga. Anak, ilang gabi mo ba itong pinag-isipan? Maraming gabi po. At sigurado ka bang talaga? Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ako sigurado pero kailangan kong maging matatag. Kahit hindi ako sigurado, kailangan ko pong gawin. Napayuko siya sandali bago nagsalita. Pasensya ka na talaga. Marahan kong hinawakan ang kamay niya. Tama na papang pagsasabi mo niyan. Hindi kita pababayaan. Pangako yan sa'yo. Napansin kong may luha na sa mga mata niya. 3 taon kang nagtatrabaho para sa akin. Hindi ka na nga halos nagpapahinga at hindi ka na rin gumagastos para sa sarili mo. Tapos ngayon kailangan mo pang magpakasal sa lalaking hindi mo mahal. At hindi mo pa nga nakikilala ng lubusan. Napangiti ako kahit mabigat ang nararamdaman ko. Hindi naman po masamang tao si Kaylen. At sa tingin ko, blessing in disguise na rin ang pagdating niya. Napatingin si Papa sa lalaking tahimik lang na nakatayo sa gilid ng silid. Ikaw ba si Kaylen? Lumapit si Kaylen. Yes, sir. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naging seryoso ang mukha ni Papa. Hindi kita kilala at hindi ko rin alam kung bakit mo gustong pakasalan ng anak ko. Pero isang bagay lang ang gusto kong malaman. Kaya mo ba siyang protektahan? Ilang segundong nakatingin si Kaylen kay Papa habang seryoso pa rin ang mukha. Pagkatapos ay sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Yes, sir. Huwag mo sana siyang sasaktan hanggang sa matapos ang kontrata niyo. Tahimik na tumingin si Papa sa kanya bago bahagyang ngumiti. Huwag mong sisirain ang buhay ng anak ko. Hindi ko yun gagawin. Hindi ko alam kung bakit pero ng mga oras na yun, parang bahagyang gumaan ang loob ko. Pagkalipas ng 3 araw ay ginanap ang civil wedding namin. Walang engranding selebrasyon na naganap at kakaunti lang ang bisita. Naroroon lang si Papa
ang abogado ni Kylen at ilang tauhan ng City Hall. Simple lang ang nangyaring kasalan namin. Habang pumipirma ako sa marriage certificate, hindi ko maiwasang isipin kung papaanong nagbago ang buhay ko sa loob lamang ng ilang linggo. Parang nakaraan lang, ang pinakamalaking problema ko ay kung papaano ko mababayaran ng operasyon ni Papa. Ngayon ay asawa na ako ng isang bilyonaryo. At ang mas nakakatawa pa ron, hindi ko pa rin lubos na kilala ang lalaking pinakasalan ko. Pero para sa pera, kailangan kong gawin. Pagkatapos ng seremonya ay sabay kaming lumabas ni Kylen ng City Hall. Wala kaming imik na naglalakad habang hawak kong bouquet na ibinigay ng staff. Maya-maya, siya ang unang nagsalita. Masyado kayatang tahimik. Napatingin ako sa kanya. Ikaw rin naman eh, hindi ko pa rin kasi matanggap na kasal na tayo. Hindi man lang tayo nagde-date o nagkakilala ng maayos. Kung gusto mo, pwede naman natin gawin yun. Anong ibig mong sabihin? Mag-date? Bigla akong natawa sa sinabi niya. Kylen, kasal na tayo sa papel. Oo nga. Bakit ka nag-aayang makipag-date? Sumandal siya sa sasakyan bago sumagot. Sinabi ko lang naman na pwede. Kasi mukhang gusto mong gawin yun, di ba? Wala naman akong sinabi na gawin natin. Kumbagang sinasabi ko lang, basta na lang tayong ikinasal, kaya talagang nawiwirduhan ako sa'yo. Kung bakit ako pa talagang pinili mo. Tinawanan lang niya ako, pero hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng kasal ay lumipat na ako sa mansyon nila. Sa totoo lang, halos hindi ako makatulog ng unang gabi ko ron. Napakalaki ng bahay. May sarili akong silid. May walk-in closet. May sariling sala. At may sariling banyo na halos kasing laki na ng inuupahan naming bahay noon. Paulit-ulit pa akong naliligaw sa loob ng mansyon. Isang umaga nga'y hinahanap ko ang kusina pero sa library ako napunta. Napakamot na lamang ako sa ulo habang paikot-ikot at doon ako nadatnan ni Kylen. Bakit parang nawawala ka? Hinahanap ko yung kusina. At bakit nasa library ka? Ewan ko, kagaya nga ng sinabi ko, hinahanap ko yung kusina. Sa laki ng bahay mo, hindi ko mahanap. Muli siyang tumawa na para bang inaasar pa ako kaya't bigla akong nainis. Huwag kang ang tumawa dyan. Sorry, natatawa lang kasi ako sa'yo. Ang laki-laki kasi ng bahay mo eh. Para akong nakatira sa mansyon. O baka mansyon na nga talaga to. Hindi ko kasalanang naliligaw ka. Kung hindi mo ako tinatawanan, baka mas maaga kong nahanap ang kusina. Mas lalo lang siyang natawa. Sa kabila ng pagiging tahimik niya, napansin kong hindi naman pala siya mahirap pakisamahan. Hindi rin niya ako pinakikialaman. At higit sa lahat, tinupad niya ang lahat ng ipinangako niya. Naoperahan si Papa sa pinakamagandang ospital. Nagkaroon siya ng sariling caregiver. Hindi na rin siya bumalik sa lumang bahay namin. Dahil may ipinagawa si Kylen na isang katamtamang laking bahay na malapit sa ospital para hindi na siya mahirapan sa check-up. Araw-araw kumpleto ang gamot niya at pagkain. At nang dalawin ko si Papa isang beses, ibang klase ng ngiti niya. Malawak at talagang masaya siya. At dahil doon, mas naging panatag rin ang loob ko. Kamusta ka na dun, anak? Maayos na maayos po ako, Papa. Ikaw po, kamusta ka rito? Sobrang maayos, anak. Mabait ang caregiver na nag-aalaga sa akin. Masipag at parang katulad mo, maasikaso rin. Kaya kahit papano hindi ako nalulungkot kasi nakikita kita sa kanya. Parehas nga rin kayong matapang Pinagagalitan ako kapag hindi ako kumakain. Natawa ako sa kwento ni Papa. Dapat lang dahil bawal ang pasaway, no? Gusto niya lang din na maging maayos ang kalagayan niyo, Papa. Pero hindi pala lahat ng tao sa mansyon masaya sa pagdating ko. Isang gabi habang naghahaponan kami ni Kylen, may dumating na lalaki na mukhang nasa edad 30. Matangkad siya at maayos manamit pero halata agad sa mukha niya na hindi niya ako gusto. Hindi man lang siya ngumiti nang makita ko. Ikaw pala ang asawa ni Kylen? Napatingin ako sa kanya bago alanganing ngumiti. Opo, ako po si Elna. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa bago siya napangitin ng mapang-insulto. Hindi ako makapaniwala na itong pinili mo. Napakurap ako sabay kuyom ng kamao.
Samantalang si Kylen agad na sumeryoso. Luis, ano? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tumawa siya ng bahagya bago muling tumingin sa akin. Alam mo ba, maraming babaeng sosyal at mayaman ang gustong mapangasawa ang pinsan ko? Kaya medyo nagulat ako na malaman kong isang simpleng teacher lang ang pinili niya. Bago pa ako makapagsalita, ay nagsalita na si Kylen. At ano namang problema kung teacher siya? Masama ba yun? Bakit ka ba nangingialam? Umupo si Luis sa harapan namin. Wala naman. Nagtataka lang ako kung pag-ibig ba talaga ito o may ibang dahilan kung bakit siyang pinili mo. Sa totoo lang ay gusto ko nang manahimik pero hindi ko rin ugaling magpaape. May tanong din ako. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Bakit parang apektado ka naman masyado kung bakit akong pinakasalan niya? Biglang natahimik si Luis. Samantalang si Kylen, bahagyang napayuko dahil halatang pinipigilan ng pagtawa. At ng mga oras na yun, hindi ko pa alam na si Luis ang magiging pinakamalaking problema ko sa mansyon na yun. Mabilis na lumipas ang isang buwan mula nang maoperahan si Papa. At sa wakas nakita ko rin ang malaking pagbabago sa kalagayan niya. Sa bawat pagbisita ko sa bago niyang bahay, ay mas lumalakas pa siya at mas bumabalik ang dating sigla niya. Hindi na siya madaling hingalin at hindi na rin siya mukhang matamlay gaya noong mga nakaraang buwan. Madalas pa nga pinapagalitan ko siya dahil pilit siyang gumagawa ng mga gawaing bahay. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang magpahinga muna siya at huwag masyadong magpapagod. Isang Sabado maaga akong dumalaw sa kanya at nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Agad akong napasimangot nang makita ko siya. Papa, ano bang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ng doktor na huwag ka munang magpapagod? Isang buwan pa lang nakakalipas mula nung operahan ka. Tapos eto ka na naman, parang wala kang pinagdaanan. Napakamot siya sa ulo at ngumiti na parang batang nahuling gumagawa ng kalokohan. Anak naman, nagdidilig lang naman ako eh. Hindi naman ako nagbubuhat ng semento o kaya umaakyat sa bubong. Wag mo nga akong niloloko, Papa. Maya-maya niyan baka magulat na lang ako at nag-aayos ka na nga ng bubong. Malakas siyang tumawa. Grabe ka naman sa papa mo. Hindi ako grabe, Pa. Nag-aalala lang ako. Ilang taong kitang nakitang naghihirap tapos ngayong maayos ka na gusto mo ulit magkasakit. Lumambot ang ekspresyon niya habang nakatingin sa akin. Pasensya ka na kung napapagod ka rin sa pag-aalala sa akin, ha? Mabilis akong umiling. Kung tutuusin nga ho ngayon pa lang ako nakakahinga ng maayos. Nung mga nakaraang buwan, araw-araw akong takot na baka may mangyari sa inyo. Kung hindi dahil kay Kylen, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Mahinahong sabi niya. Natahimik ako dahil tama siya. Kung hindi dahil kay Kylen, malamang hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng paraan para mabayaran ang operasyon ni Papa. Anak, masaya ka ba? Napatingin ako sa kanya. Bakit niyo naman po naitanong yan? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang tamang sagot. Maayos ang buhay ko. Maayos na ang kalagayan ni Papa. Hindi ako pinababayaan ni Kylen. Pero may bahagi pa rin ng isip ko na nalilito sa lahat. Ewan ko po. Napangiti si Papa. Ibig sabihin, iniisip mo siya. Napataas agad ang kilay ko. Sino po? Huwag ka nang magkunwari. Sino nga po? Elna, ama mo ko. Kitang-kita kong pagbabago mo nitong mga nakaraang linggo. Wala akong naging pagbabago, Papa. Talaga? Bakit tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Kylen parang biglang umiinit ang tenga mo? Napahawak agad ako sa tenga ko. Hindi kaya. Naku, delikado na. Baka mamaya nagugustuhan mo na rin ng asawa mo. Pero ayos lang din naman yan. Mas maigi nga dahil mabait naman siya. Tumayo ako't hinampas ng marahan ang balikat niya. Kung ano-ano talagang iniisip mo, Papa. Pero habang bumabiyahe akong pabalik ng mansyon, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tanong ni Papa. Masaya ba ako? Napatingin ako sa labas ng sasakyan habang iniisip ang lalaking naghihintay sa bahay.
Sa loob ng isang buwan, marami na akong natutunan tungkol kay Kylen. Alam kong ayaw niya ng maingay ang paligid kapag nagtatrabaho siya. Alam kong umiinom siya ng kape tuwing alas 5 ng umaga. Alam kong hindi siya mahilig sa matatamis. Pero gustong gusto niya ang strawberry cheesecake kahit hindi niya inaamin. Alam kong hindi siya agad nakakatulog kapag may iniisip siyang problema. At higit sa lahat, alam kong mabuti siyang tao kahit pilit niyang tinatago yon. Pero habang mas nakikilala ko siya, may isang bagay na lalo kong napapansin. Parang masyado niya akong kilala. Pagdating ko sa mansyon, nadatnan ko siyang nasa sala habang may binabasang mga dokumento. Nang makita niya ako ay agad niyang ibinaba ang hawak niya tumingin sa akin. Kamusta ang papa mo? Umiinom ba siya ng gamot sa tamang oras o matigas na naman ba ang ulo niya? Napanganga ako sa sinabi niya. Paano mo nalaman na matigas ang ulo niya? Sa tingin ko lang. Hindi ba ganyan naman halos lahat ng tatay? Medyo, pero si papa minsan mabait naman siya. Tumangutango siya habang ako naman sumeryoso ang muka. Kylen, pwede ba kitang tanungin? Siyempre, ano ba yun? Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa akin? Napansin kong paglunok niya ng laway. Anong ibig mo sabihin? Tulad ngayon, alam mong matigas ang ulo ni Papa. Alam mo rin kung anong paborito kong pagkain. Alam mo kung anong oras ako natutulog. At kahit yung paborito kong subject nung college ako, alam mo. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin bago sumeryoso ang kanya muka. Siguro sabihin na lang nating inoobserbahan kita at inaalam ko ang mga bagay na tungkol sa'yo. Para naman kung sakaling may ayaw ka o gusto, alam ko nang gagawin. Tinitigan ko siya ng matagal. Para kasing hindi pa rin ako makapaniwala sa kanya. Para kasing napakarami naman niyang alam sa akin. Yung tipong parang kilala niya na ako dati pa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa dining room. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga hindi naman kita pinababayaan dito. Mabilis akong sumunod. Hindi pwede. Sagutin mo ko. Nakakapagtaka lang talaga. Baka mamaya stalker pala kita tapos nakahanap ka lang ng pagkakataon para makalapit sa akin. Umupo siya at nagsimulang uminom ng tubig. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Masisira lang ang ulo mo. Kylen, seryoso ako. Ano? Dati ba kitang stalker o ano? At sa halip na sagutin ako, ay ngumiti lang siya. Lalo tuloy akong nagtaka. Huwag mo nga akong ngitian ng ganyan. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Sinungaling ka. Ano, may tinatago ka no? Baka dati mo pa akong minaman-manan. Patunayan mo yan kung yan talagang gusto mong palabasin. Asar akong umirap bago tumingin sa ibang direksyon. Piste ka? Tinawanan niya na lamang ako at habang pinagmamasdan ko siyang tumatawa, lalo kong nararamdaman na may isang bahagi ng buhay niya na hindi niya ipinapakita sa akin. Hindi ko alam kung ano yun pero sigurado akong may dahilan kung bakit tila kilalang kilala niya ako kahit isang buwan pa lang naman kaming magkasama. At kahit sa isip ko ngayon pa lang talaga kami unang nagkita. Mabilis na lumipas ang isa pang buwan at habang tumatagal lalo kong nakikita kung gaano kahirap ang buhay ni Kylen bilang CEO ng Montenegro Holdings. Noong una iniisip kong napakaswerte niya dahil nasa kanya ng lahat ng bagay na pinapangarap ng maraming tao. Mayaman siya, may malaking kumpanya, at halos lahat ng tao gumagalang sa kanya. Pero habang nakikita ko siyang maagang umaalis ng mansyon at gabi-gabi nang umuuwi, habang daladala pa rin ang mga dokumentong kailangan niyang basahin, unti-unti kong napagtatanto na hindi rin pala madali ang buhay niya. May mga pagkakataon pang naaabutan ko siyang natutulog sa study room habang nakasandal sa sofa dahil hindi niya kayang umakyat sa silid sa sobrang pagod. Habang ako naman ay nagpatuloy sa pagiging guro, kapag may pagkakataon na inaasikaso ko siya. Isang umaga habang naghahanda kami para sa isang business event, napansin kong mas seryoso siya kesa karaniwan. Kanina pa siyang tahimik at paulit-ulit na may tumatawag sa cellphone niya. Habang inaayos ko ang kwelyo ng suot niyang coat, hindi ko napigilang magtanong. Kylen, pwede ba kitang tanungin ng seryoso? Bakit parang ilang araw ka nang hindi mapakali? Kahit kumakain tayo parang nasa ibang lugar ang isip mo. At napapansin kong halos hindi ka rin natutulog ng maayos.
Bahagya siyang napabuntong hininga bago tumingin sa akin. May problema lang sa kumpanya. Pero wag mo nang isipin yon dahil maaayos ko rin naman. Tumaas agad ang kilay ko. Yan na naman ang sagot mo eh. Tuwing may problema ka, palagi mong sinasabing wag ko nang isipin. Hindi mo ba naiisip na asawa mo ko kahit sa papel lang? At natural lang na mag-aalala talaga ako. Napatingin siya sa akin at tila nagulat sa sinabi ko. Nag-aalala ka sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre nag-aalala ako. Araw-araw kitang nakikitang pagod at stress. Tapos tatanungin mo ko kung nag-aalala ba ako sa'yo? Dahan-dahan siyang ngumiti. At sa ngiti niyang yun, mas lalo siyang gumugwapo. Salamat. At bakit ka nagpapasalamat? Kasi matagal nang walang nag-aalala sa akin ng ganyan. Nanlaki ang aking mga mata at hindi ako agad nakasagot. Sa loob ng ilang segundo nakatingin lamang ako sa kanya. Bago ko itinulak ng bahagya ang balikat niya. Ang drama mo? Hindi ako nagdadrama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala naman talagang nag-aalala sa akin ng ganyan. Lalo na sa pamilya ko. Madalas ang tingin nila sa akin kakumpetensya lang. Ano pa bang bago? Kapag talaga perang usapan, walang pamilya. Tama ka. Kaya hindi rin mainam kapag may minana kang malaki. At yun sigurong dahilan kung bakit kaaway ang tingin sa akin ng pamilya ko. Malungkot niyang sambit. Hay nako, mga tao nga naman. Talagang nag-iiba ang ugali kapag pera ng usapan. Basta ako kahit yumaman pa ako, hindi mag-iiba ang ugali ko. Kung ano ako, ganun pa rin ako. Alam ko. Kaya nga ikaw ang babaeng inalok ko ng kasal. Dahil alam kong mabuti kang tao. Nakangisi niyang sabi habang ako naman napailing na lang. Lumipas pang ilang araw. Habang nasa event kami ay biglang nagkagulo ang mga reporters. Sunod-sunod ang paglapit nila kay Kylen at sabay-sabay na nagtatanong tungkol sa isang balitang kumakalat sa internet. Noong una hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero nang makita ko ang mga headline sa cellphone ng isang reporter, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Peke ang kasal ni Kylen Montenegro? Isang guro ang ginamit upang mapanatili ang posisyon bilang CEO. Nanlaki ang mga mata ko. May mga larawan pa namin sa civil wedding. May mga dokumentong nagsasabing isa lamang daw palabas ang pagsasama namin. At higit sa lahat, may anonymous source na nagsasabing ginawa lamang yun ni Kylen para sa kanya mapunta ang kumpanya ng pamilya nila. Napatingin ako kay Kylen. Wala siyang imik pero alam kong galit siya. Sir Kylen, totoo po bang peke ang kasal nyo? Sir, ano masasabi niyo sa alegasyon na ginamit ninyo lamang si Mrs. Montenegro? Mrs. Montenegro? Bayad po ba kayo para magpanggap na asawa niya? Napasinghap ako. Pero bago pa ako makasagot, hinawakan na ni Kylen ang kamay ko at inilayo ako sa mga reporters. Pagpasok namin sa sasakyan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ano ba itong nangyayari? Sino bang gumawa nito at bakit may mga dokumentong lumalabas tungkol sa atin? Totoo naman ang kasal natin, di ba? Ha? Kahit civil wedding lang yun, legal tayong mag-asawa. Tumingin siya sa bintana na tila ba may malalim na iniisip. Si Luis. Siya lang ang sigurado kong gagawa ng paraan para sirain ang pangalan ko. Napatingin agad ako sa kanya. Baliw talaga yung pinsan mong yan. Halata naman sa mukha niya na masama ang ugali niya. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong pabagsakin ako. Hindi ko talaga maintindihan ng mga taong handang sirain ng sariling pamilya para lang sa pera. Napangiti siya ng mapait. Hindi mo pa talaga kilala si Luis at gusto kong malaman mo na talagang ganid ang lalaking yun. Palibhasa kasi, hindi niya kayang magpakasal. Yun kasi ang huling habilin ni Lolo. Kailangang magpakasal ng isa sa amin para makuhang kumpanya. Kaya ngayon gusto niya akong pabagsakin. Baliw siya! Pwede naman niyang pakasalan ng kung sino kaya bakit hindi na lang niya gawin? Hindi ko alam sa kanya. Siguro hindi niya matanggap talaga na ako ang CEO ng kumpanya namin. Kung ganyan siya, halatang ang laki ng inggit niya sa akin. Bumuntong hininga ako habang nakatingin kay Kylen. Halata sa mukha niya na apektado siya sa mga nangyayari, pero pinipilit niyang magpakatatag. Pagdating namin sa mansyon, agad siyang nagtungo sa study room at halos hindi na lumalabas buong gabi. Susunod sana ako pero pinili kong wag muna siyang gambalain dahil alam kong kailangan niyang pag-isipan ng lahat.
Lumipas sa mga araw at lalo pang lumala ang gulo sa kumpanya. Halos araw-araw ay may board meeting at sunod-sunod rin ang mga artikulong lumalabas laban kay Kylen. Kahit hindi niya sabihin alam kong pagod na siya. Ano ba naman ang nangyayari? Kawawa naman si Kylen pero wala naman ako magawa. Isa lamang akong hamak na guro. Wika ko habang binabasa ang article. Dahil sa nangyayari kay Kylen, hindi tuloy ako masyadong makapag-focus sa trabaho dahil iniisip ko siya. Makalipas ang 3 linggo, umalis siya ng maaga para sa isang meeting sa ibang lugar. Naiwan akong mag-isa sa mansyon at dahil wala akong magawa, naisipan kong linisan ng konti ang study room niya. Kalat kasi ng mga dokumento sa mesa at may ilang librong nakapatong sa sahig. Habang inaayos ko ang bookshelf, ay napansin kong isang lumang kahon na nakasiksik sa pinakailalim. Nung una hindi ko pa sana yun papansinin pero nakalagay sa takip ang pangalan ko. Nanlaki agad ang mga mata ko. Bakit may kahon na may pangalan ko sa study room niya? Dahan-dahan kong binuksan yon at sa unang tingin pa lamang ay agad akong natigilan. Nasa loob ang mga larawan ko ng college. May litrato ako habang nasa library. May litrato ako habang tumatanggap ng medalya. May litrato ako nung graduation. At hindi lang yon. May mga certificate akong akala ko ay matagal nang nawala. May mga artikulo sa dyaryo tungkol sa scholarship na nakuha ko noon. May lumang school paper kung saan ako itinampok bilang valedictorian. Isa-isa kong hinawakan ng mga yun habang hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Bakit may ganito siya? Mahina akong tanong sa sarili ko. Habang naghahalongkat pa ako may nakita akong maliit na notebook. Binuksan ko yun. Sa unang pahina ay may nakasulat. Hindi ko alam kung mapapansin mo ba ako. Pero mula nang makita kita noong first year college, ikaw na agad ang babaeng hindi ko makalimutan. Parang tumigil ako sa paghinga matapos kong basahin yon. Mabilis kong binuklat ang susunod na pahina para basahin ang nakasulat. Ngayon, nanalo ka na naman sa speech competition. Gusto sana kitang batiin pero hindi ko alam kung papaanong lalapit sa'yo. Graduation na bukas at hanggang ngayon hindi pa rin kita nakakausap. Nakakatawa dahil kaya kong humarap sa libo-libong empleyado pero hindi ko kayang sabihin sa'yo na gusto kita. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat pahina. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo sa sahig habang hawak ang notebook. Unti-unti kong naalala ang lahat ng pagkakataong tila masyadong maraming alam ni Kylen tungkol sa akin. Kung papaano niyang nalaman ang paborito kong pagkain. Kung papaano niyang alam ang mga pangarap ko. Kung papaano niyang alam ang mga kwento tungkol kay Papa. At sa wakas ay naintindihan ko ng lahat. Hindi pala kami unang nagkita nung inalok niya ako ng kasal. Matagal na pala niya akong kilala. At ang lalong nakakagulat ay matagal na pala niya akong minamahal simula pa nung college. Habang wala man lang akong kaalam-alam tungkol doon. Bakit hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpakilala sa akin? Bulong ko sa sarili ko sabay hawak sa ulo. Kylen's point of view. Makalipas ang 1 linggo matapos makita ni Elna ang kahon sa study room ko, ay hindi na naging pareho ang pakikitungo niya sa akin. Hindi naman siya naging malamig o bastos, pero ramdam kong may gusto siyang itanong na matagal niyang pinipigilan. Kapag nagkakasalubong kami sa mansyon, madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin na parang sinusubukang unawain kung sino ba talaga ako. Alam kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban ng katotohanan dahil kung magpapatuloy pa ako sa pagtatago, baka ako mismo ang sumira sa tiwalang unti-unti niyang binibigay sa akin. Isang gabi pagkatapos naming maghapunan ay ako na mismo ang lumapit sa kanya. Nasa veranda siya noon na tahimik na nakatingin sa hardin habang hawak ang tasa ng tsaa. Umupo ako sa tabi niya at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong nakita mo ang kahon sa study room ko. At alam ko ring marami kang gustong itanong. Kaya ngayong gabi sasabihin ko sa iyong lahat. Hindi ko na gustong may itinatago pa ako sa babaeng pinakamahalaga sa buhay ko. Dahan-dahan siyang napalingon sa akin. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit may mga litrato at certificate ko sa'yo. Kylen, kailan mo ba talaga ako unang nakita? At bakit parang napakarami mong alam tungkol sa akin?
Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Nung college pa. Isang araw pa uwi ako mula sa university at nadaanan kong maliit na covered court malapit sa palengke. Nagtaka ako dahil may grupo ng mga batang lansangang nakaupo sa sahig habang may isang dalagang nagtuturo sa kanila ng pagbabasa at pagsusulat. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Ikaw yung dalagang yon. Seryoso siyang nakikinig habang nakatitig sa akin. Anak ako ng mayamang pamilya at wala akong ibang inaatupag kung hindi ang sarili ko lang. Sanay ako makuha ang gusto ko at sanay din akong unahin ang mga luho ko. Pero nang makita kitang nagtuturo ng libre sa mga batang hindi mo naman kaano-ano, doon ko unang naramdaman na may mga taong mas mahalagang isipin kesa sa sarili nila. Hindi ko maintindihan noon kung bakit gusto kitang makita ulit, kaya sinundan kita kinabukasan at sa mga sumunod pang araw. Napataas ang kilay niya. Ibig mong sabihin, ini-stalk mo talaga ako? Kapag ikaw ang nagsabi, parang masamang pakinggan. Hindi parang masama, masama talaga. Hindi mo ba alam na masamang ginawa mo? Kasi binabantayan mong bawat kilos ko nang hindi ko alam. May inis niyang sabi. Hindi naman ako lumalapit. Tinitingnan lang kita mula sa malayo. Napailing siya ng mabilis. Kahit na, alam mo bang nakakatakot yun para sa isang babae? Siyempre wala akong kaalam-alam na sinusundan na pala ako ng kung sino. Wala akong kaalam-alam na may mata na palang nakamasid sa akin. Sa tingin mo ba, tama lang yun? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry mo yung mukha mo! Nagpatuloy ako sa pagkukwento. Habang tumatagal mas lalo kitang hinahangaan. Alam kong scholar ka at alam kong nagtuturo ka pa sa mga bata pagkatapos ng klase. Alam kong umuwi kang pagod pero hindi ka nagrereklamo. Samantalang ako, nasa mamahaling coach at iniisip kung saan ako pupunta kasama ng mga kaibigan ko. Nahihiya kasi akong lumapit sa iyo dahil pakiramdam ko noon. Hindi ako karapat-dapat. Bumuga ako ng hangin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nang graduate tayo, nawalan ako ng balita tungkol sa iyo. Hinanap kita pero hindi kita makita. Hanggang sa isang araw nalaman kong nagtuturo ka sa public school at may sakit na ang ama mo. Nung una gusto kitang tulungan ng hindi mo nalalaman. Pero habang iniisip ko yon, natatakot ako na baka mawala ka na naman sa akin. Kaya nang malaman kong desperado ka para sa operasyon ng papa mo, nilapitan kita. Nanatili siyang tahimik. Ilang segundo akong naghihintay bago ako muling nagsalita. Alam ko namang mali ang paraan ko. Pero yun lang ang alam kong paraan para makapasok sa buhay mo. Natatakot akong tanggihan mo ko kapag basta na lang akong lumapit at nagsabing, matagal na kitang mahal. Bigla siyang yumukot nang magsalita siya ay may bigat na ang boses niya. Ibig sabihin, mula simula alam mo na kung gaano ako kahina at ginamit mo yun para mapalapit sa akin? Elna, hindi ganun. Hindi ba? Alam mong desperado ako para kay Papa at inalok mo ko ng kasal. Alam mong wala akong ibang pagpipilian kung hindi pumayag sa gusto mo. Ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binibitawan niya. Oo, alam ko. At hindi ko ipagkakaila na sinamantala kong pagkakataon. Pero minahal kita bago pa man mangyari ang lahat. Napailing siya habang pinipigilan ng luha. Yan nga ang mas masakit Kasi habang tumatagal, minahal na rin kita. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Elna. Pero marahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ko. Akala ko noong una, kasal sa papel lang to at hindi ako masasaktan. Pero mali pala ako. Habang nakikita kitang inaalagaan si Papa at habang nakikita kong mabuti ka palang tao, hindi ko namamalayang nahuhulog na pala ako sa'yo. Kaya ngayong alam ko ng buong katotohanan, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Tumayo siya at pinunasan ng mga luha niya. Mas mabuti sigurong lumayo muna ako. Mabilis akong tumayo. Wag naman Elna, hindi ko kayang mawala ka. Napatingin siya sa akin. At ako, hindi ko kayang manatili rito habang hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan ko. Yung lalaking matagal akong minahal o yung lalaking ginamit ang kahinaan ko para mapalapit sa akin. Kasi sa totoo lang, nakakatakot ka Hindi naman porke gwapo ka at mayaman matutuwa na ako sa'yo. Nakakakilabot ka sa totoo lang. Stalker ka pala. Kaya pala alam na alam mo mga tungkol sa akin. Kaya naman sana,
Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Hindi ko na siya napigilan pa. Kinabukasan ay umalis siya ng mansyon at nagpunta sa papa niya. Patuloy pa rin siya sa pagtuturo at tila ba ayaw niyang madamay ang mga bata sa problema niya. Samantalang ako, araw-araw kong tinitingnan ang bakanting upuan niya sa dining room at araw-araw ko ring nararamdaman kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Hindi mo man lang ginalaw ang pagkain mo, sabi sa akin ng kaibigan kong si Jake. Tumingin ako sa kanya bago mapait na ngumiti. Ang hirap kumain kapag nasanay ka ng may kasabay. Napakamot siya ng ulo habang nakatingin sa akin. Ikaw naman kasi, mali rin ang ginawa mo. Siyempre, bilang babae nakakatakot naman talaga yun. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Alam mo naman na maraming babae ngayon ang nagagahasa. O di naman kaya, nakakaranas sa mga nakakatakot na pangyayari sa buhay nila. Kaya naiintindihan ko si Elna kung bakit gano'n na lamang ang naramdaman niya. Siyempre, hindi niya alam na matagal na palang may nagmamasid sa kanya. Hindi niya alam na halos bawat galaw niya inaalam mo. Kaya para sa kanya, ang creepy mong tao. Napayuko ako habang pinaglalaroan ng mga kamay ko. Tama naman talagang kaibigan ko. Nakakatakot nga naman talagang ginawa ko kay Elna. At alam kong hindi ko dapat ginawa yun na dapat sana. Nagkaroon na lamang ako ng lakas ng loob na lapitan siya. Oo, sabihin na nga nating pumayag nga siyang pakasalan ka para maipagamot yung tatay niya. Pero di ba nakakalungkot pa rin isipin na parang yun ang ginawa mong pagkakataon para mapalapit sa kanya. Kaya ang mabuti pa siguro bigyan mo muna siya ng oras para humupa yung galit niya sa'yo. Hindi na ako nagsalita, pero sa loob-loob ko, para akong nangihina sa tuwing maiisip kong baka mawala siya sa akin. At habang sinusubukan kong ayusin ang relasyon namin, ay mas lalo namang naging agresibo si Luis sa kumpanya. Sunod-sunod ang mga board members na kumakampi sa kanya at halos araw-araw may bago siyang paratang laban sa akin. Kitang-kita kong pananabik niya na maagaw ang posisyon ko bilang CEO. Pero sa kabila ng lahat ng problemang yon, iisa lamang ang laman ng isip ko. Hindi ang kumpanya, hindi ang posisyon ko, kung hindi si Elna. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, mas natakot akong mawala ang babaeng mahal ko kesa mawala ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang pinaghirapan kong itayo. Elna's point of view. Makalipas ang ilang buwan simula nang umalis ako sa mansyon ni Kylen, unti-unti ko ring natutunang bumalik sa dati kong buhay. Lumipat ako ng ibang school at sinubukan kong magpanggap na parang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Sa umaga abala ako sa pagtuturo at sa gabi naman, gumagawa ako ng lesson plan at nagbabasa ng mga libro para hindi ko maisip ang lalaking pilit kong kinakalimutan. Pero kahit na anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko pa rin magawang alisin si Kylen sa isip ko. Sa bawat pagdaan ko sa paborito kong coffee shop, sa bawat pagtingin ko sa mga litrato namin sa cellphone, at maging sa tuwing may maririnig akong balita tungkol sa Montenegro Holdings, hindi ko maiwasang isipin siya. Ano, andyan ka na naman, tulala ka na naman, iniisip mo na naman ba ang gwapo mong asawa? Tanong sa akin ni Ina na isang guru din. Ano pa nga ba, syempre namimiss ko pa rin yun. Ikaw, namimiss mo naman pala bakit ayaw mo pang bumalik sa mansyon niya? Kesa naman nandirito ka pa't para kang tanga na iniisip mo siya. Ay nako, bahala na pero naniniwala naman ako na magkikita pa rin kami. Kasi sa tingin ko mahal niya talaga ako at nagkamali lang siya ng paraan para ipadama sa akin na mahal niya ako. Yes, nagkamali talaga siya dahil hindi naman tama na sinusubaybayan ka niya, no? At umabot pa yun ng ilang taon kasi ngayon mo lang nalaman. Pero ang mahalaga doon, mahal ka niya at totoong pagmamahal niya sa'yo. Kasi mas maganda pa rin na mas mahal ka ng lalaki kaysa ikaw yung nagmamahal sa isang lalaki. Hindi rin naman tuloy ang nawala ang komunikasyon namin. Paminsan-minsan tumatawag siya para kamustahin si Papa. At kung minsan naman, simpleng mensahe lamang ipinapadala niya para malaman kung maayos ba ako. Isang Sabado ng hapon habang nasa bahay ako't nag-check ng mga quiz ng mga estudyante ko, may dumating na matandang lalaki. Maayos ang pananamit niya at may dala siyang leather briefcase. Nung una inakala kong magulang siya ng isa sa mga estudyante ko. Pero nang nagpakilala siya'y agad akong nagtaka. Magandang hapon, Miss Elna. Ako si Attorney Roberto.
Mahigit 30 taon na akong abogado ng pamilya Montenegro at may mahalaga sana akong sasabihin sa'yo. Pinatuloy ko siya sa loob at pinaghandaan ng kape. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Alam kong matagal ka nang hiwalay kay Kylen at alam ko rin ang dahilan kung bakit ka umalis. Pero may mga bagay kang hindi pa alam. Kung tungkol ito sa negosyo nila, wala na po akong karapatang makialam. Umiling siya. Yan nga mismo ang dahilan kung bakit kailangan kitang kausapin. Dahil kung walang tutulong kay Kylen, baka mawala sa kanya ang lahat. Alam ko na wala ka namang alam masyado sa ganito. Pero kapag nasa tabi ka ni Sir Kylen, maniniwala ako na magagawa niyang lahat. Na magagawa niyang malutas ang kinakaharap niya ngayon. Kasi alam kong ikaw ang magbibigay ng lakas sa kanya. Sa ngayon ang kailangan niya yung susuporta sa kanya. At ikaw lamang ang makagagawa ng bagay na yun. Hindi ko agad na itago ang pag-aalala ko. Bakit ho? Ano ho bang nangyayari sa kumpanya? Napabuntong hininga siya. Ang totoo hindi si Luis ang pinakamalaking kalaban ni Kylen. Hindi si Luis? Umiling siya. Si Luis, isang sakim at mainggiting tao. Pero hindi sapat ang talino niya para gawin ang lahat ng nangyayari ngayon. Ginagamit lang siya. Mas lalo akong nagtaka. Kung ganun sinong nasa likod ng lahat? Dahan-dahan niyang inilabas ang ilang dokumento mula sa briefcase. Ang chairman ng kumpanya. Halos mabitawan ko ang hawak kong tasa. Ano? Matagal niya nang gustong ibenta ang Montenegro Holdings sa mga foreign investors. Pero hindi niya magawa dahil si Kylen ang may hawak ng may pinakamalaking bahagi ng kumpanya. At tutol siya sa pagbebenta nito. Kaya't gumawa siya ng paraan para mapatalsik si Kylen. At ginamit niya si Luis bilang puppet. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Kaya pala parang napakadali para kay Luis na makakuha ng impormasyon at kakampi. Tama ka. Hindi niya kayang gawin yan ng mag-isa. Napatingin ako sa mga dokumentong inilapag niya sa mesa. May mga bank transfers, may mga kontrata, at may mga lihim na kasunduan sa pagitan ng chairman at mga dayuhang investor. Pakiramdam ko unti-unting bumabalik ang lahat ng galit at awa na matagal kong pilit na itinago. Alam ba ito ni Kylen? Napailing ang abogado. Hindi lahat. Alam niyang mas may malaking kalaban pero wala siyang sapat na ebidensya. Napayuko ako. Sa loob ng maraming buwan ay pilit kong nilalayuan si Kylen dahil nasaktan ako sa nalaman ko tungkol sa kanya. Pero habang nakikita ko ang mga dokumentong nasa harapan ko, bigla kong naisip na baka mas kailangan niya ako ngayon kesa dati. Nang umalis si Attorney Roberto ay matagal akong nakaupo sa sala. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Oo, may konting sama pa rin ako ng loob sa kanya. Pero dahil sa sinabi ni Attorney, nalaman kong mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko. At tama siya. Kailangan nga ni Kylen ng susuporta sa kanya. At ng taong palalakasin ang loob niya. At sa hindi malamang dahilan, masaya akong marinig yun. Dahil ako lang palang makakagawa nun para kay Kylen. At marahil yun ang dahilan kung bakit kinabukasan ay agad akong pumunta sa Montenegro Holdings. Pagpasok ko sa lobby ay maraming empleyado ang nagulat nang makita ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso ako sa opisina ni Kylen. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa mesa habang abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nang makita niya ako, agad siyang natigilan. Elna? Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan. Parang hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ako. Tumayo siya habang nanlalaki ang mga mata na tila ba hindi makapaniwala na nasa harapan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Lumapit ako sa kanya at inilapag ang mga dokumento sa mesa. May mas mahalagang kalaban ka kesa kay Luis at tutulungan kitang pabagsakin siya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Maya-maya, napangiti siya. Galit ka pa ba sa akin? Medyo na lang dahil nakakalokang ginawa mo. Pero hindi ko naman maaatim na iwan ka na lang basta ngayong may mabigat ka pa ring problemang kinakaharap. Gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang labi. At aminado kong masaya kung nakita siyang muli. Kapansin-pansin na tila ba na-stress ang itsura niya. Pero kahit na ganon, hindi naman nabawasan ng kagwapuhang taglay niya. Namiss kita. Napabuntong hininga ko.
Kailan? Seryoso tayo dito. Huwag ka na munang maging cheesy dyan. Ako rin naman, seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi ko napigilang mapangiti at pakiramdam ko, tila bumalik ako sa tunay kong tahanan. At yun ay walang iba kung hindi sa piling ni Kailan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sa loob ng ilang linggo, magkasama naming inipon ang lahat ng ebidensya laban sa chairman. Tinulungan ako ni Attorney Roberto at pati ilang board members na matagal nang nagtitiwala kay Kailan ay sumama sa amin. Dumating ang araw ng board meeting. Punong-puno ng tensyon ng conference room. Naroroon si Luis, naroroon din ang chairman. At naroroon din kami ni Kailan. Tumayo ako sa harapan ng lahat at isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Hindi makapagsalita ang chairman habang ipinapakita mga lihim niyang transaksyon. Samantalang si Luis paulit-ulit na nagsasabing wala siyang alam. Ngunit nang ilabas sa mga bank records at ang mga mensahe nila ng chairman, ay tuluyan na rin siyang natahimik. Nagkagulo ang buong board at sa araw ding yun, tuluyang nawala ang posisyon ng chairman. Habang si Luis naman ay inaresto dahil sa pakikipagsabuatan at iba pang kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ay tahimik lang akong nakatayo sa rooftop ng kumpanya habang pinanonood ang paglubog ng araw. Maya-maya ay dumating si Kailan at tumabi sa akin. Salamat sa lahat. Walang anuman, syempre marami ka rin namang ginawa para sa akin, lalo na sa papa ko na kung hindi dahil sa'yo baka wala na si papa. Humugot siya ng malalim na paghinga bago nagsalita. Elna, alam kong nagsimula tayo sa kontrata. At alam kong marami akong pagkakamali. Pero kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, gusto kong mahalin ka ng tama sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kasabay nito, ang mabilis na pagpintig ng puso ko. Na para bang gusto nang kumawala ng puso ko sa dibdib ko. Alam mo ba kung anong pinakakinaiinisan ko sa'yo? Ano? Ang dali mong mahalin kahit nakakainis ka. Nanlaki ang mga mata niya bago muling natawa. Huwag ka nang magulat. Hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo kahit na umalis ako. At ang masasabi ko lang, napatawad na kita. Kaya sana sa susunod, huwag ka nang maglilihim sa akin, ha? Oo, at kahit kailan hindi na ako magtatago ng sikreto sa'yo. Sasabihin ko na lahat sa'yo para hindi ka na mangamba pa. Mahal na mahal kita, Elna. At hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Habang nakatingin ako sa lalaking minsang naging kontrata lamang sa buhay ko, napagtanto kong minsan, may mga pag-ibig na nagsisimula sa maling paraan. Pero kapag totoo ang nararamdaman ng dalawang tao, darating din ang araw na pipiliin nilang mahalin ang isa't isa. Hindi dahil kailangan, kung hindi dahil yun talaga ang gusto nila. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Matapos ang lahat ng nangyari sa kumpanya at sa wakas masasabi kong naging payapa na rin ang buhay namin ni Kailan. Matapos mapatunayan ng kanyang pagiging inosente at tuluyang maalis sa kumpanya mga taong nagtatangkang sirain siya. Mas naging magaan ang lahat para sa amin. Hindi na siya umuuwi ng madaling araw dahil sa problema sa negosyo. At hindi na rin ako natatakot na baka may bago na namang iskandalong sumabog sa anumang oras. Sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, nakita ko si Kailan na tunay na masaya at mas naging palabriw pa nga ito kesa dati. Kasalukuyan akong nasa bahay kung saan dinalaw ko si Papa. Simula ng operahan si Papa, hindi na siya nanghina pa at hindi na rin siya madalas magkasakit. Habang abala ako sa paghahanda ng tanghalian namin, naupo siya sa harapan ko at seryoso akong tiningnan. Masaya ako para sa iyo anak. Isa pa, nakikita ko mas lalong tumitibay ang pagsasama niyo ni Kailan. Tama po kayo at na-realize ko na tama nga lang ang naging desisyon ko noon na pakasalan siya. Kahit na 1 taon lang ang kontrata namin. Sa tingin ko hindi na kontrata ang kasal na naganap sa inyo dahil mahal nyo na ang isa't isa. Opo, pero hinihintay ko pa rin siya na siya ang unang magsabi sa akin na hindi kami basta kasal lang sa papel. At kapag nangyari yun, bumuo na kayo ng pamilya dahil gusto ko na rin magkaapo. Para naman bago ako mawala sa mundong ito makasama ko man lang at maalagaan ang magiging apo ko. Sinimangutan ko si Papa saka ngumuso.
Papa, bakit naman ganyan? Puro ka bago ka man lang mawala sa mundong ito. O di kaya matanda ka na kahit ayos lang na mawala ka. Palagi mo nalang sinasabi yan at naiinis na ako. Ayokong mawala ka, pero ikaw naman itong parang gusto nang umakyat kagad sa langit. Malakas na tumawa si Papa at kulang na lang matanggal ang pustiso niya sa kanyang bibig. Pasensya ka na anak, pero siguro ito lang din ang paraan ko para ihanda ka sa susunod na mangyayari. Syempre hindi naman habang buhay na magkasama tayo. Kaya maigi ng handa ka. At ayokong iiyak ka ng matagal ha. Dapat ilang araw ka lang iiyak kapag nawala ako. Ay naku Papa, bahala ka na nga dyan. Basta't hindi ka pa mawawala at matagal ka pa naming makakasama ng magiging mga apo mo. Hindi ko rin akalain na darating ang araw na magiging normal para sa akin ang gumising sa loob ng mansyon. Habang katabi ko ang lalaking dati ay estranghero lamang. Madalas nga nagigising ako ng mas maaga kesa sa kanya at pinagmamasdan ko lamang siya habang mahimbing na natutulog. Kapag naaalala kong unang araw na inalok niya ako ng kasal, hindi ko mapigilang mapangiti dahil kung may nagsabi sa akin noon na mamahalin ko siya ng ganito, malamang tatawanan ko lamang yon. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, bigla niyang inilapag ang hawak niyang kutsara at seryosong tumingin sa akin. Elna, may gusto sana akong pag-usapan tayo. Napatingin ako sa kanya. O bakit parang seryoso ka? Huwag mong sabihin may problema na naman sa kumpanya dahil sawa na ako sa mga problema niyo. Wala akong problema sa kumpanya. Kung ganun, ano nga yun? Ilang segundo siyang nakatitig sa akin na tila ba nag-aalangan sa sasabihin niya. Habang ako naman ay naghihintay lang kaya't matapos yun, nagsalita na rin siya sa wakas. Natapos na ang kontrata natin. Tapos nang napag-usapan nating 1 taon tayong magiging mag-asawa. Napahinto ako dahil tama nga naman siya. Masyado akong naging masaya nitong mga nakaraang buwan. Kaya't hindi ko naisip na eksaktong 1 taon na pala mula nang pumirma kami sa kasal sa papel. Napabuntong hininga ko. Oo nga pala. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Kahit alam kong matagal na kaming totoong nagmamahalan, hindi ko pa rin maiwasang isipin na baka dumating ang araw na magsasawa siya sa akin o kaya maisip niyang sapat na ang lahat ng nangyari. Tahimik kong inaantay ang sasabihin niya. Maya-maya ay may inilabas siya mula sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Mabilis akong napakunot noo. Ano yan? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay inilapag niya ang kahon sa harapan ko. Dahan-dahan ko yung binuksan. At pagtingin ko sa laman, agad akong napatingin sa kanya. At yun ay isang napakagandang wedding ring. Hindi ko agad alam ang sasabihin. Ang expected ko kapag natapos ng kontrata naming kasal, divorce paper ang ibubungad niya sa akin. Pero hindi. Isang napakagandang wedding ring ang ibinigay niya. Samantalang si Kylen ay bahagyang ngumiti. Alam kong natapos na ang kontrata natin pero ayokong matapos ang pagsasama natin. Elna, hindi ko na gustong maging asawa kita sa papel lang. Gusto kitang pakasalan ulit at sa pagkakataong to, wala ng kontrata at wala ng kasunduan. Gusto kong maging asawa kita dahil mahal kita at gusto kong makasama habang buhay. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinagmasdan ko lamang ang singsing sa loob ng kahon habang pilit pinoproseso ang mga sinabi niya. Ilang sandali pa'y napailing ako habang pilit pinipigilan ng ngiti. Ang tagal mo namang mag-propose ng maayos. Yun lang ang sasabihin mo? Ano bang gusto mong sabihin ko na hindi kita mahal? Alam mo namang matagal na kitang mahal. Kung ganun, pumapayag ka na? Sa dami ba naman ang pinagdaanan natin magtatanong ka pa ba? Aba syempre naman kasi mahal kita, di ba? Yes na yes! Go na go! Pumapayag ako maging asawa mo at makasama mo habang buhay. Hindi niya na hinintay ang sagot ko at agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. Habang ginagawa niya yon, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng nangyari sa amin. Mula sa isang kasal na ginawa dahil sa pera, hanggang sa pagdating sa punto na hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala siya. Pagkalipas ng ilang linggo ay muli kaming ikinasal. Sa pagkakataong yun ay hindi na simpleng civil wedding ang naganap. Isang napakagandang garden wedding ang inihanda ni Kylen. Naroroon si Papa na ngayon ay malusog na
at halos hindi mapigilan ng pagngiti habang pinagmamasdan akong maglakad papunta sa altar. Naroroon din ang mga kaibigan ko sa paaralan at maging ang mga empleyado ng Montenegro Holdings na naging malapit na rin sa akin. Habang naglalakad ako papunta kay Kylen, hindi ko maiwasang matawa dahil kitang-kita ko ang kaba sa mukha niya. Paglapit ko sa kanya ay mahina akong sinabi, "Bakit parang mas kinakabahan ka pa ngayon kesa nung unang beses tayong kinasal?" Napakamot siya sa ulo. "Kasi noon, alam kong kontrata lang yun. Ngayon natatakot akong baka bigla kang magbago ng isip." Hindi ko naman napigilang matawa sa sinabi niya. "Napakaduwag mo naman." "Sa'yo lang ako duwag kasi ayoko mawala ka." Mas lalo akong natawa. Nang matapos ang seremonya at tawagin niya na akong asawa sa harap ng lahat, doon ko tuluyang naramdaman na wala na talaga akong ibang gustong makasama kung hindi siya. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin akong pamahalaan ng charity foundation na itinayo namin para sa mahihirap na estudyante. Matagal ko na yung pangarap at si Kylen mismo ang nagpilit na ituloy ko yun. Isang gabi habang inaayos kong listahan ng mga scholars ay lumapit siya sa akin. "Napansin mo bang mas busy ka pa ngayon kesa nung teacher ka?" Hindi man lang ako nag-angat ng tingin. "Kasalanan mo to." "Ako na naman." "Oo, kung hindi mo ako kinulit na itayo ang foundation na ito baka nagpapahinga ako ngayon." "Sinungaling, kahit hindi kita pilitin gagawin mo pa rin yan eh." Napanguso ako. "Tama ka naman dyan." Umupo siya sa tabi ko at pinanood akong magtrabaho. Maya-maya ay nagsalita siya. "Alam mo, minsan naiisip ko pa rin kung gaano akong kaswerte." "Bakit naman?" "Dahil pinayagan mo kong mahalin ka. At ako naman, ang maswerte dahil nakilala kita." Malawak siyang napangiti at niyakap ako ng mahigpit. At habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalaking ipinagbago ng buhay namin. Lumipas ang 2 taon at sa loob ng 2 taon na yon, ay mas lalo pang naging masaya ang pamilya namin. Lalo na nang dumating ang anak naming si Caleb. Sobrang kulit ng anak namin ngunit mabait naman to kapag tulog. At ang nakakainis pa ay kamukhang kamukha siya ni Kylan. Yung tipong akong nagpakahirap magbuntis, maglihi at manganak pero kamukhang kamukha siya ng asawa ko. Niwalang ang bakas ng mukha ko sa mukha ng anak namin. Kahit sa mata hindi niya nakuhang akin. Para siyang mini version ni Kylan. Isang umaga nadatnan ko silang dalawa sa sala habang nag-uusap. "Caleb, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag kang tatakbo sa hagdan." "Ayoko po." "Bakit?" Kasi mabilis po ako." Napahawak ako sa noo ko. Samantalang si Kylan ay pilit na nagpipigil ng tawa. Lumapit ako sa kanila. "Huwag mo ang tinatawanan yan, mana sa'yo yan." "Hindi kaya, mabait ako nung bata ako at hindi ako makulit kagaya ng anak natin." Tumaas ang kilay ko. "Hindi, tingnan mo nga yung mukha niya oh, parang ikaw na lumiit." "Gwapo po ako pero si Daddy pangit po siya." "Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Parehas na kayong pangit sa paningin ko." Agad naman akong niyakap ni Kylen mula sa likod. "Huwag ka nang magreklamo. Hindi mo na ba kami mahal?" Napangiti ako habang nakatingin sa kanilang dalawa. Minsan, naiisip ko pa rin kung gaano kakaibang paraan ang pagkakakilala namin ni Kylan. Nagsimula kami sa isang kontrata at sa isang kasunduan na walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Pero sa huli, natutunan naming mahalin ang isa't isa. Hindi dahil kailangan namin, kung hindi dahil pinili naming manatili sa tabi ng bawat isa. At sa bawat araw na lumilipas, habang pinagmamasdan ko ang asawa ko at ang anak naming sobrang kulit pero napakabait, alam kong hindi ko ipagpapalit ang buhay na meron kami ngayon sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Wakas!